ngayon sa inyo, ma'am? Did you receive it, ma'am? Buti pa kayo na basa nyo na. Natanggap pa lang yata sa opisina ko, hindi ko pa nga nababasa. May excited yata sa kampo niya na iparating sa inyo. Okay, Victoria. Ma'am, good afternoon. So can we say po na after your executive session, mas may basis po to file criminal and administrative cases against Mayor Alice? I'm more confident na talagang magiging mabigat at solido yung mga kasong inihain na at maaring ihain pa ng iba't ibang mga ahensya ng executive ng ating gobyerno. Lumalabas ang katotohanan, hindi sa bibig ni Mayor Alice Guo at hindi lamang sa aming puspusang investigasyon, pati po sa mga parallel investigation ng mga ahensya ng gobyerno. Ma'am, sabi ni Senator Sherwin, and baka po na-confirm ng office nyo, nakaalis na raw ng bansa yung father ni Mayor Alice, pati si Wen Yilin. Paano po ito maapektuhan? Paano nito maapektuhan ang inyong investigation? Mahalaga at seryoso ang mga research na ginagawa ng bawat Senate office namin. I-establish namin bago matapos yung investigasyon kung nandito pa ba yung isang magulang o nasa ibang bansa na ba yung isang magulang, ano ba yung kalagayan nila, ano din yung kanilang legal status in terms of yung identity at yung pagtupad o paglabag sa mga obligasyon nila sa ating bayan sa ilalim ng ating mga batas ng Pilipinas. Last po from me, ma'am, was Mayor Alice invited po to the executive session? Why not? No. Ang executive session ay lamang talaga on request at para sa mga executive agencies natin para maging malaya sila sabihin in executive session yung hindi pa nila kayang sabihin in open hearing. Ma'am, ngayong alam na mismo ng mga executive officials, ng mga national security officials ng administration itong mga nangyayari sa operasyon ng Pogo, do you think aaksyon na si PBBM para nga ipagbawal na ipatigil na yung Pogo operation sa ating bansa? At meron ba nag-commit sa mga executive officials na yun ang kanilang i-recommend sa Presidente? Well, syempre hindi naman sila makapagsalita kay Presidente, but I really hope aksyonan ito ni Presidente. Ano pa ba ang hihintayin nila, no? Lalo na kung magrekomenda ang NSC sa kanila na i-convene sila para diskusyonan nito at posisyonan itong usapin, itong tanong, ang Pogo ba ay banta sa pambansang seguridad? Sanggunian na parang he was suspended for not abiding and considering na ancestral domain gagawin din Pogo, ano po ba ang mga move natin para dito? Will it be a point against Mayor Guo dahil that's against the Constitution? It would be against the Constitution. It would be against the Indigenous Peoples' Rights Act. Hindi pa po namin napag-aralan yung issue yan, pero narinig ko na nga yung usapin di umano ng land grabbing sa lupang ninuno ng mga katutubong Pilipino. Kung may aspeto pang ang isang barangay captain na IP leader ay sinuspindi ng mayor dahil nanindigan sila sa lupang ninuno nila, na may karapatan sila sa ilalim ng IPRA kung imbestigahan at mapatunayan na may ginamit na kapangyarihan ng mayor laban sa isang barangay captain sa ganyang usapin ng sapilitang pagpapabenta ng lupa, hindi yan makakabuti kay Mayor Alice Guo. Okay, Danielle? Ma'am muna. Ladies first. Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, meron po kayong natanggap na information na allegedly the father of Mayor Alice Guo ay connected daw po sa Chinese Communist Party dahil meron pong mga posts sa social media. But did you receive any actual report on this po? Namomonitor din namin yung mga posts sa social media ng ating mga netizens at ng ilang siguro mga nag-research din tungkol dyan at bahagi yan ng mga tanong kung bakit pinapa-raise ko sana kay Presidente sa pamamagitan ng NSC yung aspeto ng Pogo ba ay banta sa ating pambansang seguridad. Ang Pogo ba ay hindi lamang konektado sa mga international crime syndicates, pero siya rin ba ay konektado sa ganitong mga
international crime syndicates dahil ginagamit ng ibang bansa laban sa pambansang interes ng Pilipinas. So, importanteng tanong pa rin yan. Tas ma'am, pinapaimbita po natin si Nancy Gamo, and then last week po, meron siyang mga radio interviews, sinasabi niya na willing naman daw siya humarap. Nagparating na po ba siya sa committee na a-attend po siya sa susunod na hearing? Hindi pa naman, pero kung haharap siya sa komite namin, paghandaan niyang sagutin dahil may documentary evidence kami na bukod dun sa siya ang naglakad ng mga papel ng mga naunang negosyo ni Alice Guo, ay siya rin ang nag-ayos ng mga papeles para maka-operate ang Zhunyuan sa Bamban nung mga taon na mayor na si Mayor Alice Guo. Napakinggan ko yung at least isa sa mga interview nila. Dami niyang alam tungkol kay Mayor Alice Guo. Maalala nyo, nung una kong tinanong kay Mayor Alice Guo, ang Nancy Gamo, ang unang-unang sagot niya ay hindi ko alam. What does that tell you, ma'am? Na si Nancy Gamo nga po sinasabi niya, over a decade niya nang kilala si Mayor Guo at parang personal na kilala, and then Mayor Guo was denying knowing her dun pong umpisa. So, ibig sabihin, nagsinungaling na naman si Mayor Alice Guo tungkol kay Nancy Gamo.